Bakit ba ako agad magagalit? Ba't ba ako agad sisigaw? Maraming categories ng pagiging parent eh. Kailangan nating maintindihan ano yung nararamdaman at naiisip ng bata. Ang pananakit naman ay hindi nakaka-resolve ng kahit na anong problema. Love does not hurt. Kasi in our culture, masyado na tayong used na violence is the way. Dapat bumukas ang ating isip na meron namang ibang paraan. Kung may mga pagkakataon na sinabi na sana kinausap na lang ako. Pinakamagandang posisyon to break the cycle. Exactly. Communication is key. Mga pinto ay nabubuksan. Kasi sarado yan, it's a new approach, no? Hindi natin sinasabing tanggalin yung disiplina. That positive discipline is not passive discipline. Yung laging sinasabi nila, ako nung bata ako, napalo ako, okay naman ako. Alam nyo ba, ayon sa UNICEF, 3 sa 5 batang Pilipino o halos 60% ng mga bata sa bansa ay nakararanas ng marahas na disiplina, physical o psychological sa loob mismo ng tahanan o eskwelahan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, laganap pa rin ang iba't ibang pananaw sa pagdidisiplina. Pero ano nga ba ang tamang paraan? Lalo na kung ang gusto lang naman natin ay matutong maging mabuti ang ating mga anak. Ngayong episode, pag-usapan natin ang isang makabagong pananaw sa pagpapalaki ng bata, ang positive parenting. Welcome sa ating podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga kwento ng malasakit at pagbabago para sa mga bata. Kasama natin ngayong araw si Ms. She Maala, isang senior artist teacher ng PETA. Nagsimula siya sa teatro at cultural work nung 14 years old pa lamang siya sa pamamagitan ng youth arm ng PETA. Mula nun, naging bahagi siya ng iba't ibang programa, kabilang na ang Women's Theater Program. Sa ngayon, siya ang Program Director ng PETA Art Zone Project, isang inisyatiba ng Philippine Educational Theater Association or PETA na nagsusulong ng positive discipline. She's an advocate of women's rights, children's rights, and environment protection. Makasama ang ating guest po ngayon, si Ms. She Maala. Hello Ma'am po. She, good afternoon po. Good afternoon, Doc. Okay, bago po ang lahat, baka may pamilya po kayo nanonood o mga fans, pakibati ho muna. Siguro mag-hello lang ako sa aking mga bagets mula sa Lunsad, Kabataan o ang youth arm ng PETA Art Zone Project. Yan ang mga katuwang natin sa proyekto sa pagpapatupad ng aming mga activity sa program. Okay. So ma'am, bago po tayo magsimula, konting backgrounder lang, no? Kasi pag sinabi nating PETA, kayo ay kilalang-kilala sa larangan ng teatro at performance arts. Pero ngayon, hindi naman basta performance art pag-usapan natin. May advokasya po tayong pag-usapan. Ano ho ba ang background ng PETA dito sa advokasya ho natin? At ano ho ba ang kasalukuyang ginagawa ho natin dyan? Okay. Kasi ang PETA ay isang theater company, no? We've been in the industry for 58 years. Isa sa mga pioneer na theater companies in the Philippines. And maliban sa aming performance arm, yung napapanood yung mga plays, ang aming Kalinangan Ensemble, meron din kaming School of People's Theater kung saan yung mga nag-workshop o kaya yung gusto pang matuto no, ng pag-arte or ginagamit ang theater as a tool for social change. And we also have our partnership. Pero meron kami mga special programs, yan yung nagpapatuloy ng partnerships, na meron ding performance at meron ding mga workshops. Isa na dito ay yung PETA Art Zone Project. It's art zone meaning advocate right to safety zone for children. Para kasing pinag-merge namin noon na dahil galing ako noon sa Women's Theater Program at meron din kaming Children's Theater Program, pinagsama namin siya kung paano na makikita natin na i-uphold natin yung rights ng kababaihan, ng kabataan, at parang pamilya na yung pinag-uusapan natin. Kaya kami nakarating doon sa advokasya ng positive discipline, no? Mula sa prinsipyo or framework ni Dr. Joan Duran. Doon ang galing yan. So, meron din kaming performances, no? At the start of the project, noong 2009,
Nagkaroon kami ng isang dula na itinur namin sa Metro Manila, maraming parts no, ng NCR, ang rated PG, no, so dinidiscuss doon ng parenting, children's rights, etc. Nagkaroon din kami ng napakaraming workshops. Nag-evolve na yan from basic integrated theater arts workshop na may kasamang positive discipline. Nagkaroon na rin kami ng trainers training, particularly sa mga community leaders and teachers. At nagkaroon din kami ng mga workshops para tulungan ng ating mga barangay leaders to create ordinances, no? Yung parang nagsusulat sila ng mga resolution na ang tungtungan nila children's rights, child protection, at positive discipline. So, nag-evolve na siya ng nag-evolve, no? Up until now, we're still doing the same thing. And siguro around 5 years ago, pupunta na kami sa legislative advocacy na sana ang usapin na ito ay maisabatas natin para mas magbigyan siya ng structure, mas magkaroon ng tungtungan and grounding, no, para maipatupad yung mga programa para sa mga bata, sa mga pamilya, sa komunidad at sa eskwelahan at in all spaces na gusto nating i-advocate ang positive discipline or positive parenting. Maraming salamat. Napakaganda ho ng ginagawa nyo. It is a concrete example of how art can help society. Okay, so thank you po. Mga kasama, excited po ako sa topic natin ngayong araw. Dahil ngayong araw, hindi lang ako basta host. Ako rin po ay isang listener at isang learner. Dahil tulad ng marami sa inyo, ako po ay magulang din. Isa po akong ama ng 3 kong anak. May grade 9 po ako, may grade 6, at meron pa akong grade 1. Iba-iba po ugalit nila. At dahil bata, natural lang na nagkakamali sila. At tayo bilang magulang, dapat natin silang disiplinahin. Dahil hindi naman perpekto ang ating mga anak. Ngayon, kung hindi sila perpekto, tayo rin ang mga magulang, dapat tanggapin natin na hindi rin tayo lahat perpekto. Dapat matuto rin tayo ng mga makabagong pamamaraan ng pagpapalaki ng anak. Kaya ngayong araw, excited po ako sa topic natin yon na positive parenting. Kaya simulan na ho natin. Ma'am She, maraming po salamat ulit. Okay. So, para ho maintindihan ng ating mga nanonood, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng positive parenting? At paano ba ito naiiba sa tradisyonal na paraan ng pagdidisiplina na kinalakihan nating marami? Ang positive parenting kasi, ito yung ino-offer na panibagong paraan ng pagpapalaki ng mga anak na hindi nangangailangan ng violence. It's a non-violent way of raising children. And also, marami kasi siya, may tungtungan siya na framework mula kay Dr. John Durant, yun yung isang ginagamit namin. It's identifying the long-term goals bilang magulang, bilang isang guro, or second parent. Maraming categories ng pagiging parent eh. Kasi you could be the biological parent, or yung surrogate parents, or adoptive parents. Pero the objective there is to identify your long-term goals para matugunan mo yung pangangailangan ng bata. May warmth, creating warmth or love and structure, and also kailangan nating maintindihan ano yung nararamdaman at naiisip ng bata. Sa ibabaw nito ay yung problem solving. Kasi sa aking experience, ang pananakit naman ay hindi nakaka-resolve ng kahit na anong problema. Bagkus nagdadagdag pa siya ng another layer, di ba? So that's why we have been advocating for positive discipline or positive parenting for almost 2 decades now, matagal-tagal na din with our partners. Kasi we want to stop the cycle of violence. And yung kasing physical and humiliating punishment sa mga bata ay hindi nakakapagpabuti ng kanilang pagkatao at hindi rin ito aligned, no, sa ating pagbibigay ng binibigay natin yung karapatan ng mga bata, no. Kasi in our culture, masyado na tayong used na violence is the way to solve things when in fact hindi. Ito yung alternatibong paraan. Pag trinay natin to, we could raise better citizens and we could actually, baka pwede tayong magkaroon ng world peace, di ba? Yun. So, yun yung aming ginagawa. Okay, magandang punto ho. Pero alam nyo, bilang isang bahagi ng henerasyon na ika nga nakatikim ng palo. At ngayon ako'y isang magulang na. Nakikita ko rin naman ng punto na bagamat tama, hindi naman tama ang violence does not solve anything. But more often than not, minsan ang palo ay nanggagaling sa isang place of love din naman dahil gusto mo matuto ang bata. Ngunit tulad na sinabi nyo, dapat bumukas ang ating isip na meron namang ibang paraan.
na mas magandang paraan na hindi kinakailangan ng karahasan. Kaya napakaganda ho ng advocacy ho ninyo. Sagutin ko lang yan, Doc. Kaya nga ang tagline namin sa PETA Art Zone, love does not hurt. Kasi pag mahal mong isang tao, hindi mo siya sasaktan, di ba? Always coming from a place of love, always looking at the best interest of the child. So kaya natin sinasabi, ba't di na lang tayo mag-positive discipline? Pwedeng-pwede to. Kesa magsisimula tayo sa pananakit. Yes. Galing din ako sa henerasyon na napalo. In fact, bago kami lumusong dito sa proyektong to, sa PETA pa lang, nagsimula kami sa sarili eh. Ano yung karanasan namin? Paano ka lumaki? Paano ka dinisiplina? So lumabas lahat yon. Wala sa amin ang hindi napalo. Pero may mga pagkakataon na sinabi, sana kinausap na lang ako. Mas magkakaintindihan sana kami. Siguro nung panahon na yon. At hindi ako lumaki na merong dinadalang hatred. For example, ako, yung lola ko talaga, ano yan, palo talaga yan. Iiyak ka sa corner, haharap ka, pero hindi mo naiintindihan kung bakit. In fact, di ko na nga maalala kung bakit ako napalo. Ang naalala ko lang kung paano ako nasaktan. So, ganun din yung lumalabas no, sa aming pakikitungo sa community, sa mga estudyante na mas maaalala ko naman yun kung yung sabi nyo nga kanina, you are a learner, mas gusto nilang matututo sila kesa mananapak muna. Kasi titingnan natin na kung kinausap mo, hindi mo na kailangang sapakin, di ba? Yes, agree. Or kung sinapak mo, tapos kinausap mo, sa tingin mo, makikinig siya, ang maalala lang niya, ang sakit, di ba? Di ba? So tayo, nadaanan na talaga natin At yun. dahil nadaanan natin, siguro tayo rin ang sa pinakamagandang posisyon to break the cycle. Exactly. And this generational wounds ay matigil na. Tama po. Okay, ma'am, so we both agree na kailangan magkaroon ng pagbabago alang-alang sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Para sa kaalaman ho ng mga kasama natin, para lang may reference lang po tayo, ano ba itong mga pinag-usapan nating mga nakagawi ang lumang paraan na iniiwasan natin? At magbigay ho tayo ng ilang example ho ng mga mas makabagong paraan na ini-endorse ho natin ngayon. Kasi di ba traditionally in our generation, naranasan mo ba, Doc, na maghawak ng libro na nakadipa? Naranasan mo bang lumuhod sa munggo? At asin. At asin, o di ba? Depende kung sino ang available. Naranasan nyo na ba na humarap lang sa wall for a long time na wala kang kausap para magmuni-muni? O yung magsulat ka na, I will not do this again sa classroom. I will not do this again sa kwaderno mo. Parang ganon. Ang sinasabi namin ay, sa panahon na yon, yun lang yung alam nila, sa tingin nila, because yun yung na-transfer, di ba? Traditional eh. Pero ang ino-offer natin is the new way of, instead of letting the child do that, napagod lang siya, pero hindi naman niya naintindihan. Paano kung gawin natin, mag-usap tayo? Anak, bakit mo ba nagawa to? Anak, bakit ito yung nangyari? So baka nagsisimula siya sa pag-uusap, sa komunikasyon. No, I think communication is key. And also sabi natin, 'di ba, understanding how the child thinks and feels. Madalas kasi pag matanda ka, kung teacher ka o magulang ka, anger management 'di ba? Yung magagalit ka na lang. Pero pagdating nun, magagalit ka, sasaktan mo yung bata sa salita o kaya physically. Pero ang itinuturo namin sa mga workshop namin, paano kung nakarating ka sa punto na yun na nagagalit ka or gusto mo talagang manakit, lumayo ka muna. Sandali lang, hihinga lang ako. At pagbalik mo, doon mo simulan yung pakikipag-usap. It always works. Sa aming pakikipag-ugnayan sa communities at saka sa mga school, tinatry nila yan. No? Even in the workshop, tinatry namin siya as an example. Tapos makikita nila, o nga, no, bakit ba ako agad magagalit? Ba't ba ako agad sisigaw? Pwede naman mag-usap. At malamang doon sa pakikipag-usap na yon, maisiset din ninyo yung istruktura na, okay, anak, next time, kung 6 o'clock, nag-usap tayong uuwi ka. Paano? Kung hindi ka umuwi ng 6, anong mangyayari? Then there goes the participation of the child. Sa participation rights, tinatanong natin, kinukonsulta natin yung bata, ano yung gusto nilang mangyari? O sige po, kung 6 o'clock hindi pa po ako umuwi, di ako na po yung maghuhugas ng pinggan. So, meron ding nagkakaroon din sila ng
pagkakataon na mag-negotiate sa magulang. Eh pag sinabi ng magulang, o sige, ikaw ang maghuhugas at ikaw din ang magtatapon ng basura. So nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Yun yung struktura na gusto nating i-build kesa sa papaluin mo lang at the same time, minsan kasi kung ikaw yung magulang, namalo ka, di ba nasasaktan ka din? Kasi na-hurt ka feelings-wise, tapos kung kamay mo yung ginamit mo, di nasaktan ka rin. Pero kapag nag-usap kayo, mas nabubuksan yung mas maraming oportunidad para sa relationship ng magulang at anak o relationship ng teacher at kanyang estudyante. Yun kasi pag binuksan natin yung ganong pinto na sinasabi namin doon sa dula namin na isang mga pinto ay nabubuksan. Kasi sarado yan based on the traditional values or the traditional culture that we have. Pero once you try to do it, it open doors for communication, for better relationship, and development, no? Mas nagkakaroon sila ng pagkakataon na, sige nga, try ko to kasi okay lang naman sigurong magkamali, okay lang naman itry to, and then susuportahan ako ng magulang ko or ng teacher ko. So, yan ang tried and tested na nakita namin sa aming engagement sa mga schools and communities. Napakagandang payo ho. Pero tama ho kayo, wala naman siguro magulang ang matutuwa na makasakit na makitang masaktan ng anak. Di ba ho, ayaw mga madapuan ng langaw o lamok yan, tapos Diba? bigla masasaktan na lang. Yes. Siguro magandang payo ho yan. Siguro sa oras ng gigil, diba, take a step back, huminga ng malalim, bago magsalita Yes. ulit. Di ba? Para di tayo padalos-dalos. Tama po. Okay, thank you po. For our next question po, gaano po katotoo o kamali ang katagang kung walang palo, walang disiplina? Dahil hanggang ngayon, marami pang magulang ang naniniwala dito. Pero kailangan nga bang gumamit ng palo para madisiplina ang bata? Marami naman din mga situations na dinisiplina yung mga bata na hindi kailangang paluin. At sa tingin ko, mas okay sila. Kasi pagka pinalo mo yung bata, most likely, uulitin nila ulit yan. Nakikita natin yan sa situations ng, for example, sa mga children at risk or yung mga children in conflict with the law, na kapag paulit yung mga nasasaktan sa iba't ibang klase ng sitwasyon, after a while, uulitin din nila yan. Even sa bahay, kapag ang bata napalo, alam niya na ay, mapapalo ako dito. So parang okay lang. Kasi yung iba naglalagay na ng padding, naglalagay ng ano. Meron kaming ginawang isang video with Save the Children na alam nung bata na nabasag niya yung plato, alam niyang pag-uwi ng nanay niya, papaluin siya. So ang ginawa niya, tatanggapin niya lang yon. Tapos naglagay siya ng padding sa sarili niya. Pero it hurts for the child to do that. Kasi alam niya, ina-anticipate niya yung sakit. Pero ang hindi natin nakikita, yung pagkatuto. 'Di ba? Naniniwala ako na kapag ginamit natin ang positibong pagdidisiplina, na hindi natin kailangan mapalo, ay mas magiging maganda yung disiplina natin. Kasi nandito na tayo sa panahon na nag-shift na tayo, no, ng negatibo, at nagkakaroon tayo ng bagong mga pamamaraan para i-discover ang mga bagay papunta sa same things na gusto natin, sa same goals. Ba't hindi natin i-try yun? Kasi I think at this point, nabuksan naman na natin yung pintuan para i-welcome yung mga change. At ito yung pine-present ng positive discipline sa ating komunidad ngayon. Paano naman natin mababago ang ganitong pananaw at ipakita na ang positive parenting is not about removing discipline, kundi pagbabago ng approach? Ang sinasabi naman namin, positive discipline or positive parenting is a principle. It's a new approach, no? Hindi natin sinasabing tanggalin yung disiplina. Kasi yung iba, ang gagawin nila, hinayaan ko na lang. That's passive discipline or passive parenting. Iba yon sa positibo. Ang sinasabi lang natin dito ay, ang pamamaraan na ito ay mas nakakapagbigay ng opportunities for improvement of relationships at pagkatuto. Kasi di ba, sinasabi natin, mas gusto nating matuto kaysa saktan yung bata kasi gusto mo siyang i-improve. Kung gusto mo siyang i-improve, therefore, kailangan mong magkaroon ng way para magsalita sila, para ma-engage sila sa'yo. Pero pag pinalo mo,
papalayo yun sa'yo hindi ba? So yun yung gusto nating sabihin dito, that positive discipline is not passive discipline or the removal of discipline itself, but a new way of looking at disciplining or teaching. Kasi discipline, disciple, teach, di ba? Or teaching. Yun ang sinasabi natin, gusto nating silang turuan. Kasi tayo yung sinasabi natin, nakaranas na ng ganong klase ng sitwasyon sa ating buhay. Ngayon, ang goal ko kasi natin is really to change, no? Something na na-pass on for generations. Ngayon, sa experience nyo po sa advocacy na ito, sa mga nakasalamuhan yung mga pamilya, ano mga karaniwang struggles or challenges sa mga magulang pagdating sa pag-adapt ng ganitong bagong approach? Siguro ang unang challenge is yung experiences nila. Hindi sila makaget over doon. Yung laging sinasabi nila, ako nung bata ako, napalo ako, okay naman ako. Yun ang tinatry nating basagin. Pero ako, bilang isang artist teacher, sinasabi ko, let's try to reflect on things about yourself. Most likely, dangan-tangan mo pa rin yung trauma, no? At naipapasa mo yan sa mas bata sa'yo, whether anak mo yan, or estudyante mo, or even kapatid or pamangkin mo. Yung sinasabi natin na pagbura, or hindi naman pagbura, yung pag-try, no, ng changes na yan, sa mga nakasalumuhan namin mga guro at mga komunidad, hindi sila nasusolve agad doon. Na parang, solve na ako, okay na ako sa past. Hindi. At okay lang yon. Kasi, wala namang manual sa pagmamagulang Kailangan mo lang siyang subukan ng subukan what will work best for you and your child and your family, or even with your students. Ang sinasabi namin dito ay, buksan lang natin ang isip natin para i-entertain itong bagong prinsipyong ito, yung bagong approach na to, subukan natin, and from there, we will learn from it. At sure na sure ako, pag trinay nyo ang positibong pagdidisiplina, it will really work for you. Kung masusundan natin yung mga sinasabi na warmth and structure, yung gusto natin ng problem solving, iniintindi natin anong iniisip at nararamdaman ng bata, kasi nag-work talaga siya based on our experience. Ma'am, ano po ang mga benepisyo nakikita nyo dito sa positive parenting? Hindi lamang sa mga bata, kundi sa magulang. Ano bang mga maaaring maranasan nila kapag sinubukan nila ang pagbabagong ito? For one, there are some families na strained yung relationships because masyadong malayong agwat ng edad di ba? Meron kang age gap na ako magulang, bata. Iba ang henerasyon nyo, iba, you're the TikTok generation, kami yung MTV, something like that, di ba? Ang sinasabi nating benepisyo dito ay mas magkakaintindihan, no? Pagkakaintindihan sa pamilya, pagkakaroon ng mas bukas, no, na pagtanggap sa mga sinasabi ng bata, yung matanda sa pamilya ay mas maiintindihan niya ano yung pinagdadaanan ng mga bata ngayon, at sa mga mas nakababata, naiintindihan nila yung sinasabi ng magulang na papunta ka pa lang papunta ka pa lang, pabalik na ako, 'di ba? Pag hindi natin sinabi sa bata ano yung pabalik na ako, kasi hindi nila na-understand yung context noon. Mas maganda ito kasi nagkakaroon kayo ng komunikasyon, no? The benefits of communication, having a good relationship, and kapag lumaki sila, mas ma-appreciate nila yung paano sila pinalaki ng mga magulang nila. Kaysa ang memory nila ay napalo ako, nag-less ako kasi nasaktan ako, yung mga ganon. Yes, yes. So, yun po yun. Okay. So, Ma'am She, sa experience niyo po, baka meron kayong magandang experience or story with a family, a success story, inspirational story that you could share para makita lang nila kung anong maging epekto ng positive parenting. May isa akong, kinuwento ko lang to yesterday, may isa akong nakilalang isang guro mula sa Pasig City. Bumalik kami doon sa lugar para mag-workshop, no, sa mga magulang, sa PTA nila, to conduct a workshop on positive discipline, positive parenting. May isang guro na bata pa naman siya, tinutulungan niya kaming mag-set up.
Tapos, nakita niya yung video na plinay namin tungkol sa rated PG. Ito yung dula ng PETA na itinur namin sa NCR, no, ng mga 4 years live show. Nakita niya yung video na ginawa namin at sabi niya, napanood ko yan. High school ako. Sabi niya. Sabi ko, ay ma'am, nung napanood niyo po to, ilang taon kayo? Sabi niya, parang first year lang siya. Nung panahon kasi na yon, bahagi ng programa ng Art Zone ay iniikot namin yung dula sa mga eskwelahan, tapos bibigyan namin ng ticket ang bawat bata, 2. Isa para sa bata, isa para sa magulang. So, required silang manood kasama ng parents nila. Nanood siya kasama ng nanay niya na hindi sila close, hindi sila halos nag-uusap. Nanay lang siya. Anak lang siya. Pero pagkatapos nilang manood nung dulang rated PG na live, nagkaroon sila ng moment together, nagkaroon sila ng pag-uusap. Kasi sa storya ng rated PG, sa relationship ng nanay at ng anak na babae, nakikita natin yung dynamics, nakikita natin ano yung nangyayari sa bata, ano rin yung nangyayari sa magulang. At doon nila tagpi yung kanilang karanasan, pareho, nakapag-usap at ang sabi niya, simula po noon, naging close na po kami ng nanay ko. At nag-college siya, gumaduate siya, at teacher na siya ngayon. At ngayon po bilang guro, ginagamit ko po ang positive discipline sa aking classroom. So, that's after how many, 14 years, no? That was 2 years ago. That is after 14 years of doing this advocacy na nakita namin na yun yung success story. Just one. Yung pa lang, pero ang aming assessment ay if we really, deep dive into it, marami kaming mga bata at magulang na nabuksan ang pagkakaintindihan dahil dito sa advokasya na to. Napakaganda ho nung parang breakthrough moment na yan. Breakthrough, yes. Ma'am, yung videos na po yan na nabanggit nyo, is that online? Is that available? Yes. Yung rated PG, ito po yung dula, no, tungkol sa positive discipline. We toured it from 2010 hanggang 2013 or 2014. By 2013, sabi namin, gusto namin i-expand yung reach nung dula. So, we shot it in video. At kasama po nung video na yon ay meron siyang parang booklet, a guide booklet para po sa teacher or community person na gusto nilang i-discuss after watching it. So, kumbaga in-immortalize namin siya. Tapos ngayon po, during the pandemic most especially, sabi namin, dahil nga magkakasama ang bata at magulang sa bahay, no? Mas maraming pagkakataon na magkainisan, magpaluan, or manakit, no? Dilagay namin siya sa YouTube, tapos pinalabas namin siya sa mga online namin na mga workshops, etc. And I think up to na meron ng millions yung aming views doon. At hanggang ngayon, iniikot pa rin namin siya sa mga communities, partner communities na pinapalabas namin yung plain video. Tapos nagkakaroon kami ng talkback sessions na sa aming schedule, mga 15 minutes lang, pero nagkakaroon siya ng 30 to 45 minutes na balitaktakan. Kasi hanggang ngayon, yung usapin ng relasyon ng magulang at anak, ng teacher at estudyante, ay nangangailangan pa rin ng pagdidiskusyon para mapabuti siya. Kasi lumalawak yung hindi pagkakaintindihan dahil na rin sa henerasyon, dahil sa social media, etc. At ito yung pagkakataon para i-bridge natin yung gap between them. Maganda yata nga mapanood ng Yes. mas maraming tao pa yan. So, Opo. hanapin po natin yung video na yan at we will put that link in the comments. Opo. Okay lang po? Yes, Okay. definitely. Sige po. Bukod sa lahat ng ginagawa nyo, ang isang mahalaga pang ginagawa ng PETA ay katuwang siya ng Child Rights Network sa pagsulong sa tinatawag na an act promoting positive parenting in all settings. Michelle, ano ho ba layunin nito at ano ba ang update natin dito? Yung positive parenting act for children, no, isa siyang ito yung positive discipline bill na every Congress ay nagfa-file sa pakikipagtulungan ng mga
organizations no sa Child Rights Network. Ang sinasabi dito, hindi na punitive ang laman ng PP bill. Let's call it the PP bill. Hindi na siya punitive but it's more of psychosocial support para sa ating communities, sa mga magulang at ini-involve yung schools and barangays para mapabuti no at maprotektahan yung mga bata and to promote non-violent ways of teaching children in all spaces, no? This is to prevent physical and humiliating punishment on children in the schools, in the communities, in the families. Ang layunin nito ay magkaroon ng mga programang pampamilya, nakatutok sa mga bata para sa communities at sa mga school. At syempre, pag nagkaroon tayo ng isang batas para dito, ay mas mapapaigting pa natin yung proteksyon ng mga bata. At isa rito yung maliban sa survival development rights ng mga bata at protection ay yung participation. Kasi ang mga bata ay kabahagi sa pag-unlad ng ating bayan. Sabi nga, di ba ni Gato si Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So i-involve natin ang kabataan para sa pagbabago at syempre saan yun nagsisimula? Sa tahanan. Kaya natin gustong ipatupad ito, yung positive parenting ang positive parenting bill na ito ay para sa social behavioral change. At hindi lang siya para parusahan ng mga magulang, hindi po yun ang laman ng ating bill. Maliban po dito, marami po kaming mga grupo ng kabataan na nagsusulong nito kasi ibig sabihin nito ay may oportunidad silang mapakinggan, masabi na hindi sapat o hindi dapat na sinasaktan ng bata para sila ay matuto. Kung hindi sila ay tuturuan mo, magko-communicate ka, mag-reach out ka, kaysa hampasin mo sila. Kasi yun ang pinakamabuting paraan para magbigay ng bagong kaalaman sa ating mga kabataan. So sa bill nito, ang act na to ay tinatawag na comprehensive. Ano ba mga examples? Paano ba makakatulong ang mga ahensya ng gobyerno dito sa layuning ito? Ito ay ina-apply, for example, kung nasa social welfare tayo, minimake sure na yung mga homes, kung nasan yung mga bata, ay hindi nagkakaroon ng pananakit, no? Kasi sa aming karanasan, na mga kwento ng mga kasamahan naming mga social workers, may mga times na yung mga bata nasasaktan sila, pinapalo sila, or nakukulong sila sa loob, no? So it's more of mas restorative yung approach para sa mga bata at hindi siya yung sisisihin mo sila sa mga nangyari pero itatry nating hanapin ano yung ugat ng kanilang situation. Pagdating sa DepEd, no, na isa ring katuwang namin dito ay to ensure na yung mga bata ang numero unong iniisip ay ang pagkatuto nila at ma-prevent yung mga pamamahiya sa loob ng classrooms. Naniniwala rin ako na bahagi doon sa batas na to, kung sana ay maipasa na ito, ay pagkakaroon ng mga programa sa mga barangay para yung mga bata at yung kanilang mga magulang ay magkaroon ng seminar. Lalo na yung paulit-ulit na nadadala sa barangay kasi nahuli sa curfew o di kaya ay merong ginawang offense na ang mga magulang ay mabibigyan ng opportunity to learn, no? Mga seminars, workshops sa kanila kasi yun yung wala tayo ngayon. No, that's just yun yung mga konkretong maaring mangyari pag itong bill na ito ay naging batas na. Sa inyo pong pananaw, gaano kahalaga na maisabatas na ito ngayon? Ang pagkakaroon kasi ng batas ay pagkakaroon din ng oportunidad para mabigyan ng tampok yung upholding yung karapatan ng mga bata. So, at this point, ang gusto nating itampok ay ang matigil na ang pamamalo at pamamahiya sa mga bata, sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga komunidad, at maramdaman nilang bahagi sila ng pamilya at komunidad. Mahalaga ang bill na to para mas magkaroon pa tayo ng malawak na pagbibigay ng mga espasyo para sa mga bata, para maging ligtas sila, maging matapang, no? The brave and safe spaces for children are set. Yun po. Okay. Ma'am She, dito po sa Batang One TV, kami po ay bahagi ng isang grupo ng mga foundation na
matagal na tumutulong sa mga bata. Ang ilan sa mga foundation na yan ay tulad ng Batang Munti Foundation. So, may mga programa kami, hindi lang para sa mga bata, kundi para sa mga magulang. Nagsiseminar din po kami sa mga magulang. Bilang organization tulad ho namin, ano ho bang may tutulong namin para matulungan namin kayo sa advokasiyang ito? Actually, sa mga activities ninyo na nag-gather yung mga parents, pwede natin silang i-orient what is positive parenting, ano ang karapatan ng mga bata, at ano yung effective parenting, no? Kasi yun yung mga nagbubuo ng positive parenting. And also understand kung paano umuunlad o ang bata or child development. Sa iba naming mga partner cities, ginagawa na rin yan sa mga eskwelahan, sa mga barangay. Siguro sa Batang One, napakaganda na isama natin yung modules sa mga teachers o sa mga community or barangay workers para mas maintindihan nila yon. Kasi kapag ang usapin ng positive discipline, ang duty bearer niyan ay ang adults, di ba? Pero kapag kabata na yung ating kaharap, tinuturo natin sa kanila or binabahagi natin sa kanila ano ba yung kanilang mga karapatan. Pero kung ikaw ay may karapatan, di ba, yun ay may kaakibat na responsibilidad. Parang si Spider-Man, with great power or your rights, come great responsibility. So, bilang batang may karapatan, ako ay mayroong responsibilidad sa aking pamilya, sa aking eskwelahan, sa aking komunidad. Kapag pinag-usapan din natin yung positive discipline or positive parenting, malaki ang role ng mga LGUs. Kasi sila yung nagbibigay ng istruktura or kung may istruktura, meron kang suporta, funding man yan, resources, para sa ating mga bata at ating mga magulang sa komunidad. So, hindi lang isa ang kumikilos para dito. Ang Batang One ay maaaring makatulong para pagsamasamahin ang lahat ng mga stakeholders para maisulong natin ang usapin at ang paggamit ng positive discipline. Thank you po. Yung mensahe niyan ay magandang maisama nga namin sa programa niyan. Thank you po. Yes. Okay. So ma'am, dumating tayo sa punto ngayon na narinig na ng ating mga nanonood kung ano positive parenting at sure ako medyo na-interest na sila dyan, na curious na sila kung paano gawin yan. Ma'am, nakikinig po ang mga magulang natin dito. Magbigay naman tayo ng tip. Paano ba natin masisimulan? Simpleng pamamaraan kung paano natin masisimulan ang positive parenting ngayon sa kanilang bahay. Simulan natin sa paniniwala na kapag mahal mo, hindi mo masasaktan o hindi mo dapat sinasaktan. Sabi nga sa PETA Art Zone, love does not hurt. Kapag mahal natin ang ating mga anak, ang ating mga estudyante, gusto nating mapabuti ang kanilang mga buhay, sila ay ating tuturuan, sila ay ating mamahalin. Kasi kapag ganun po ang ating approach, mas magkakaroon po ng pagkakaintindihan sa ating mga pamilya at ating mga komunidad. Kaya sa ating mga magulang, pag sinabi po nating PD o positive discipline, pwede. Okay, maraming salamat ni Share sa inyong oras. Ito Thank sa you po. very enlightening discussion. Ako po personally ay na-enlighten. Sana po kayong mga nanonood kayo rin po ay nabuksan ng inyong isip sa ganitong pamamaraan, bagong paraan ng pagdidisiplina o magiging positive parent. So Ma'am She, bukod naman sa positive parenting bilang Batang One TV, baka meron pa tayong pwedeng pagtulungan proyekto. Ano po ba ibang ginagawa ninyo? Ang Batang One TV ay nasa YouTube, Yes po. TikTok, Facebook, at iba pang mga social media platforms. Isa pong project namin sa loob ng Art Zone ay yung tinatawag naming Hits Different. It's a social media campaign to raise awareness for positive parenting. Marami po kaming mga content na ginawa which is youth-led. Ibig sabihin po, ang nag-isip, ang nag-shoot, of course, with the guidance of the adults, ay mga bata. So, yung aming young people, yung aming youth advocates mula sa Lunsad Kabataan, ay sila po ang nag-ideate nito. At ito po ay inilalabas namin sa social media platforms ng PETA, Art Zone, at ng Lunsad Kabataan. Sa Batang Juan TV, maganda rin po na isama po natin yung kampanya ng positive discipline sa ating mga content. Kasi, layunin din nating basagin yung maling paniniwala, fake news, at napaka-powerful
ngayong panahon na ito ang social media. Kaya yun po yung isa nating pwedeng pagkatulungan na may mga materyales po tayong pwedeng ibahagi sa ating mga manonood at yung ating mga boses ng kabataan na pwede silang makapagsalita at magbahagi rin ng kanilang mga experiences at saloobin tungkol sa pagdidisiplina. Maaasahan nyo kami dyan. At baka balang araw, pwede tayo mag-collab. Yes, opo, of course. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, Doc. Okay, so ma'am, thank you po sa oras nyo. Salamat po. And we wish PETA and PETA Art Zone Project more power. At sana po, sa mga darating na araw, tuloy-tuloy pa tayo magsama-sama, Yes. alang-alang sa bawat batanguan sa Pilipinas. Thank you, Doc. Okay. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng tumutog at nakinig sa ating podcast ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod naming episodes. Abangan ninyo! At kung kayo man ay may mga concerns or questions, ilagay nyo lamang sa ating comment section below. Dahil dito sa Batang One TV, patuloy naming ilalapit sa inyo ang mga programang may kinalaman sa kinabukasan ng bawat Batang One. Tayo ang makikinig para ang lahat ay matuto at kasama ninyong kumilos dahil ang ating boses mas malakas pagsama-sama.